Hi guys, konnichiwa. So welcome back to my channel. This is Japanese language vocabulary series and today is another word of the day. So kung nung nakaraang video natin ay pinag-usapan natin kung ano ang pwede nating pamalit sa salitang tabita, ato at tabite kara, ngayon naman sa video ito ay pag-uusapan natin kung ano ang pwede nating pamalit sa salitang tabiru mae. So, tabiru is a verb which means to eat at mae ay before. So, kung ipagdudugtong nyo ang dalawang yan, ang ibig sabihin nito ay before eating. So, kung naranasan nyo nang pumunta sa hospital or clinic sa Japan upang magpatingin ng iyong nararamdaman, ay riristahan po kayo ng doktor at ang nakapaloob sa reseta ay ang pangalan ng gamot, kung ilang milligrams at kung ilang beses na siyang iinumin sa isang araw. Ngunit tayong mga pasyente po ay tinatanong po natin kung kailan natin iinumin ang gamot. Kung bago ba kumain, pagkatapos kumain, or in between meals. So, kaya kung itatanong nyo po sa doktor kung ang gamot ba na binigay niya ay iinumin nyo bago kumain, so obvious na ang gagamitin nyo ay ang tabiru mae, so before eating. So, halimbawa, tatanungin nyo na kuno kusuriwa tabiru mae ni nomimasu ka? So, ang gamot bang ito ay iinumin ko bago ako kumain? So, tabiru mae pwede nyong gamitin. Pero alam nyo po ba na may iba pang word na pwede nating pamalit dyan? At kung curious kayo at gusto nyong malaman, ay tapusin nyo po ang video ito. So, ang pamalit sa tabiru mae, at kadalasan nyo itong naririnig sa doktor or sa pharmacist, ay ang shoku zen. So, ang shoku po ay kaparehas po ng kanji ng tabiru. So, kung i-google nyo po ito, ay parehas po ng kanji ng ta sa tabiru, ang shoku. So, shoku means meal or to eat. At ang zen naman ay mae. So, ang kanji ng zen ay kaparehas po sa kanji ng mae. So, shoku zen. So, shoku zen, so before eating. So, yan po ang itatanong nyo sa doktor kung iinumin nyo po ba ang gamot na ito bago kayo kumain. So, kuno kusuriwa shukozen ni nomimasu ka? So, ang gamot bang ito ay iinumin ko bago ako kumain? So, yan po ang pwede nyo gamitin kung itatanong nyo kung iinumin nyo ba ang gamot bago kayo kumain. So, at kung sakali mang marinig nyo ang salitang shokuzen ay hindi na ito magiging bago sa iyong pandinig at dahil po ay naituro ko na ito sa inyo. At maiintindihan nyo kaagad kung ano ang ibig sabihin ng doktor sa salitang shoku zen. So, shoku means to eat or meal at ang zen ay mae. So, kung ipagdudugtong natin ang dalawang yan, ang kalalabasan ay before eating. So, shoku zen. So, sana po ay may natutunan kayo sa video ito at magamit nyo ito sa kung sakali mang pumunta kayo sa hospital or clinic ng Japan at itatanong nyo kung iinumin ba nyo ang gamot before kumain or after kumain. So, yun lamang po. See you on my next video. Bye!